Hey teacher, so tapos na nga natin yung ating development plan na ginawa for master teachers. At since may mga nag-request sa atin ng sample development plans for proficient teachers o yung ating mga teacher 1 to teacher 3, so heto na po yung ating ginawang sample. Again, gaya po ng nauna, lahat po ng mga learning objectives, intervention, timeline, saka resources needed, lahat na po natin pinunan. Para po sa ating kaalaman, ito pong development plan ay part ng IPCRF Part 4. So, ito po yung development needs. Ito po ay automatic na generate once makapag-encode na po kayo. And then, meron po yung tatlo na kailangang lagyan po ninyo. Kasi ang kasunod po na development need, kung nakikita po ninyo, andito, yan, optional na po siya. Ibig sabihin, pwedeng hindi nyo na po lagyan. But then, itong naunang tatlo, ito, kailangan pa po itong lagyan. Yan. So, ngayon, magkapakita po tayo or ipapakita natin yung lahat. Kasi if ever, kung alin man dito yung lumabas sa inyong development need, at least, meron po kayong sample. Again, dito po ay sample. Pwede nyo pong gayahin or pwedeng maging basis. So, pakibasa na lang po dyan. Kitang-kita naman po yung ating learning objectives. Anyway, kung gusto nyo po pala itong makitang mas malinaw, punta lang po kayo sa setting ng inyong cellphone para magkita nyo po ang 1080 na image. Mas malinaw po siya. So, ngayon po, i-browse na po natin siya pababa. Yan. Dito na po tayo sa optional part. Ito. Simula dito, sa used a range of teaching strategies, yan po ay optional na. Ibig sabihin, pwedeng hindi na po gawan. But nandito po, pinapakita natin ang kompleto na po na laman. So, you can pause this video para po may screenshot ninyo at mas makita nyo po yung sample if you want to have this as your basis or gusto nyo po siyang i-copy. Yan. Ibaba naman po natin. Okay, ito po ang laman. So, nakikita nyo po dyan yung mga learning objectives, intervention, timeline, saka ang resources needed. So, medyo po madami ngayon sa ating proficient teachers. Yan po. Please take pictures if you want. Okay, so yan po yung part A. Part A para sa functional competencies. So, ito po yung mga nakuha nating mga development needs na kailangan i-improve. So, kailangan may learning objectives yan, intervention, timeline, saka resources needed. So, sa mga bago pa lang po, especially bagong gumagawa nito, so ito po ay kailangan nating punan para matapos po yung ating IPCRF. Ngayon naman po, puntahan natin yung core behavioral competencies. So, sa core behavioral competencies, may tatlo lang po tayo dito na kailangan gawan mula dito sa innovation hanggang dito sa professionalism and ethics. Yung kasunod po, yan po ay optional na. Ipakita po natin. Ayan po, oh. So, optional siya. Yung tatlo na sa baba, pwede pong gawan ninyo or pwede na rin hindi. But then, tayo po nilagyan natin para at least lahat po ng area na possible development needs ninyo ay mayroon po tayong learning objectives, intervention, timeline, and resources needed. So again, this is just a sample. So, yan po yung ating sample na ginawa. So, nandyan po sa baba yung ratee, pangalan nyo, rater, kung sino sa inyo nag-rate, pwedeng si MT or si principal, then ang inyong approving authority, ang inyong ASDS. Okay, so yan po. Kitang-kita naman yung ating core behavioral competencies. At ito po, marami tayong sa functional competencies. So again, just screenshots. And if you have questions, teachers, ilalagay ko po yung link ng aking messenger sa description and you can message me or pwede naman kayong mag-comment. Pero kung gusto niyo mas madali, you can always contact me sa description. Nandiyan po yung link ng aking messenger, TeacherJet. So yan lamang po and see you sa ating next content.